The Lord is good. Amen? Mabuti po ba ang Panginoon sa umagang ito? Amen. So sa lahat po ng mga kasama natin sa bulwagang ito na sumamba at nagpuri sa ating Panginoon at maging sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Amen? So kumusta po kayo sa umagang ito? Sino po dito yung naitumba na yung kanilang pagsasaluhan mamayang Noche Buena? Naitumba na ba? Ay, hindi pa. Meron pang hindi pa naitutumba, no? Doon sa ibang nakaitumba na, ay sabay-sabay nating itayo sa 26. So, joke lang po yun. But I suggest na yung ating celebration na ito ay gawin lang po natin simple. Amen po ba? Huwag na po tayo masyadong magpaka-stress dahil hindi naman po talaga nakadepende ang celebration sa laki ng handa o garbo ng paghahanda na gagawin natin, kundi dahil po kay Jesus na siyang isinilang dahilan kung bakit po merong Pasko. Amen? Kahit kaunti yung ating pagsasaluhan, basta sama-sama, buo ang pamilya, ay okay na yon. Amen po ba? Ayan. So, Merry Christmas po sa lahat and maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong online. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, kumusta po ang inyong Pasko? Kumusta po? Malamig ba ang inyong, sino dito malamig pa ang kanilang Pasko? Malamig, no? Kasi sa amin sa probinsya, sa Liliw, Laguna, malamig po ang panahon tuwing araw po ng Disyembre. Ayan, December, January, biruan ng mga kabataan noon, kapag wala ka pang asawa ng tungtong ng December, ibig sabihin malamig pa ang Pasko mo. So, alam ko po sa ating lahat ay we are all excited to be here, no? Yung maranasan, ang pagkilos at presensya ng Panginoon, mabigyan natin ng kapurihan at pasasalamat ang ating Panginoon sa ating pong pagsamba. So, the title of our message this morning is The Unbreakable Promise. This is about the story of Joseph and Mary. Alam ko po very familiar na sa atin ang patungkol sa kwento ni Jose at ni Maria. Amen po ba? Mary, the mother of Jesus. No, dahil nga po ay araw ng Kapaskuhan, mahalagang pag-usapan ang naging buhay po ng ina at ama. No? Ina ni Jesus, no? At naging tawag dito, naging ama sa laman dito ng ating Panginoon Jesus. So, sa istoryang ito, makikita po natin na yung masaya sanang Pasko ay muntik nang hindi maging masaya dahil po sa plano ni Jose na hiwalayan si Maria. Alam niyo po ba yan? Nasubaybay niyo po ba yung story na yon? Kung kayo mahilig sa mga telenovela, manood ng mga telenovela, ng mga Korean serye, mas magandang sundan natin ang istorya nito ni Jose at ni Maria sapagkat meron po tayong mapupulutang aral. Amen po ba? So we know the story na nakatakda ng magpakasal si Jose at saka si Maria. Tama ba? Pero nalaman ni Jose, ano yung nakakalungkot na mangyayari? Nalaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria. Gayong hindi pa naman sila talaga nagsasama. No? So, pinag-isipan, no, pinagplanuhan ni Jose na iwan o hiwalayan si Maria. Yes, para kay Maria, I do believe, kung ito ay nakarating, no, maaaring hindi nakarating kay Maria yung plano, kasi iniisip pa lang pinaplano pa lang ni Jose. Pero kung nakarating kay Maria, yung plano ni Jose, masakit yun para kay Maria. Lalo na, sabi nga natin, malapit na silang ikasal. Amen po ba? So sa lahat po na makakaranas ng masasaktan someday, no? Hindi natin alam, maybe some of us makakaranas tayo ng masaktan sa isang araw, remember this, there is God who will never break His promises to you. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Meron pong Diyos na nangako sa atin na kailanman po hindi sumisira sa Kanyang mga pangako. Bagamat parang ang pakiramdam natin parang nagtatagal, parang nakikita natin parang walang nangyayari, pero tandaan po natin, sa mensaheng ito makikita natin kung gaano po katapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Amen?
So basahin po natin in Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Yan, kung kayo po meron dalang Bible, you can open your Bible in Matthew chapter 1 verses 18. Ayan. 18 to 25. Ano po sabi diyan? Nandiyan na po ba kayo? Sabi po riyan, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesu Kristo. No, sabi kan Tagalog. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang pakasal. Yan. Ngunit bago sila magpakasal, sabi diyan, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And subalit dahil isang taong matuwid itong si Jose, sabi diyan, na kanyang mapapangasawa, ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya binalak niya o pinlano ni Jose na hiwalayan si Maria ng palihim. Next verse, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa kanyang panaginip. At sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sabi diyan, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat, sabi diyan, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad, alin, ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng mga propeta na maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Tayo po'y manalangin. Panginoon, basbasan mo mga talatang ito na aming pong binasa at tinunghayan, mangusap ka sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin ang iyong katapatan, ang iyong mga pangako sa amin, Lord. Bagamat minsan, Lord, matagal dumating, pero alam namin na ito po ay darating sa aming pong mga buhay, ang iyong mga pinangako. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So, ang pagsilang po ni Jesus na ating tagapagligtas, ito po ay katuparan. Take note, ang pagsilang ni Jesus ay katuparan ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen po ba? Ulitin ko po para mas mag-sink in po sa ating kaisipan. Ang pagsilang ni Jesus na ating tagapagligtas ay katuparan ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Ito po ay ipinangako ng Panginoon mula kay Propeta Isaiah. No? Sabi po ng Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan at maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalang Emmanuel. Nung ipinahayag ni Propeta Isaiah yung propesiya sa pagsilang at pagdadalang tao ng isang birhen, sa pagsilang ng tagapagligtas, that was 700 years ago. Bago po nagkaroon ng kaganapan. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba? 700 taon ang nakalipas. Gaano po ba katagal yung 700 years? Isipin po natin, noong panahon na nakarating yung aking pong lolo na si Magellan, March 16, 1521, that was 500 years ago. Lolo mo rin ba si Magellan? Kamukha mo eh. Diba? Sino dito ang mahilig sa mga history? March 16, 1521, unang nakatungtong sa lupain ng Pilipinas si Magellan kasama yung kanyang crew. That was 500 years ago. Dagdagan mo pa ng 200 years. That means, ganun katagal yung pag-aantay
na ginawa ng bayan ng Israel bago matupad yung pangako ng Diyos na isisilang na tagapagligtas. So parang isipin natin, kung ikaw ay nabubuhay ng mga panahong iyon at umaasa ka sa pangakong ito, tila mawawalan ka na ng pag-asa. Tama ba yon? Sa tagal eh. Could you imagine 700 years yung bago dumating, bago nagkaroon ng kaganapan, katuparan, yung pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay nabubuhay nung panahon na yon, noong panahon na yon ay tila lumalabo na ang iyong mga mata, nangihina na ang iyong mga tuhod, hindi mo pa rin nakikita yung sinasabing tagapagligtas, mawawalan ka na ng pag-asa. Dagdagan mo pa ng isang sitwasyon. Sa loob po ng 700 years, 400 years po, from Malachi, after Malachi to John the Baptist, naging tahimik po ang Diyos. Anong ibig sabihin naging tahimik? Wala pong miracles na nangyayari doon po sa loob ng 400 taon. Wala po natalang miracles na ginawa ang Diyos. And also, during that time, walang naitalang tinugon na panalangin. Ibig sabihin, naging tahimik ang Diyos sa mga panahon na yon, sa loob ng 400 taon. Again, kung isa ka sa nag-aantay sa pangako ng Diyos, sa panahon na yon, iisipin mo, hindi tapat ang Diyos. Amen po ba? Isipin mo na ang Diyos ay hindi tapat sa kanyang mga pangako. But the truth is, my brother and sister, ang katotohanan, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Kung mayroon mang mga tao na sumisira sa kanyang pangako, ang Diyos natin kailanman hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Bagamat nagtatagal. Tama po ba? Bagamat nagtaantay tayo ng mahabang panahon, nag-aantay tayo ng matagal na panahon, but it will happen. Mag-antay ka lang. Yun yung katotohanan. Marunong lang tayong magantay. Amen po ba? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang maiinip. Parang hindi kayo nag-uusap. No? Bigyan mo ng feeling, sis, huwag lang tayong maiinip. Bro, huwag lang tayong maiinip. Amen po ba? Ang katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay mo ngayon, naniniwala ko ito ay uti-uting magaganap. Basta, huwag ka lang maiinip. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa umagang ito? Sino po dito naiinip na? Sino po dito naiinip na, Lord, paano na ako eh? Pa-disappear na ako. Pa-disappear na yung aking mga buhok. Wala pa yung sinasabi mo sa aking pangako. Lord, ang sasakit na ng mga tuhod ko. Wala pa rin yung sinasabi mong pangako. Huwag ka lang mainip. Alam mo, isang araw, darating ang pinangako ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen? Now, in verse 18, sabi diyan, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina, ay si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, marahil yung nalaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, marahil ang kanya naging first impression that time, na malaman niyang buntis si Maria, ay siya ay pinagtataksilan nitong si Maria. Tama po ba yun? Kahit naman tayo, yung nasa ganong estado, at nalaman natin na may nangyari na sa kasintahan natin o whatever, iisipin natin, pinagtataksilan tayo. Kaya nga, ang naging tugon ni Jose that time, hiwalayan si Maria.
Now, gaano po ba kaseryoso? Pag-uusapan natin, gaano ba kaseryoso sa panahon nila na kapag nagtakda o nakatakda ng ikasal ang isang lalaki at isang babae? Maaari nating ikumpara sa panahon natin ngayon, yung panahon nila, kung paano ba, gaano kaseryoso yung panahon nila kapag ang isang lalaki at ang isang babae ay nakatakda ng ikasal. Sa wikang English, ang ginamit na salita po dyan is the word engage. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba? In Matthew chapter 18, no? And verse 18. And sabi diyan, Mary has been engaged to Joseph. But in other translations, ang sabi diyan, Mary has been betrothed to Joseph. Ano po yung pagkakaiba ng engaged at saka betrothed? Well, maliban sa spelling, ang laki ng pagkakaiba nila. Pero yung nakapaloob na bigat ng kahulugan sa bawat salita, yun yung makikita nating malaking pagkakaiba. Sa engagement, ito ay panahon ng pagpapatibay ng intensyon sa planong pagpapakasal. Ang hirap, nabubulunan ako. Sa engagement, ito ay pagtukoy kung kailan matutupad yung pangakong sila ay ikakasal o isang lalaki at isang babae ay ikakasal. But there are some, no? Case to case po to. Kahit matagal ng engaged, no? Pag-aralan natin, no? Yung nangyayari sa panahon natin. Kahit matagal na engaged ang isang lalaki at isang babae, meron nang bumibilang ng mga taon, mahabang panahon ng pagsasama, 3 years, 5 years, 2 years, 6 years. Kami po mag-asawa, bago po kami ikasal, 6 years po kami magkasintahan. Pero sabi nga natin, in reality, kahit na matagal na nagsama at the end, mayroon pa rin hindi nagkakatuluyan. Tama po ba yan? This is the reality. Mayroong ngang nakapagpundar na ng bahay at lupa, mayroong nakapagpundar na ng mga ari-arian, but after a sudden, boom! Hindi rin nagkakatuluyan. Parang si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo lang yan. Maraming nalungkot doon. Nalungkot ka ba, Eh? Ay, hindi. Hindi ka pan. Ang pan, si Miday. Ha? Sabi ni Sam, pan ko eh. Diba? Sa haba na naging sila, doon sa mga sumusubaybay, sa mga pan nila, Katrina, tsaka, sa haba ng naging sila, sa bandang huli, hindi pala sila, magiging sila. Parang ba yun? Hindi pala sila magiging sila. Pero ang haba na naging sila. Tama ba, Loli? Pan ka ba niya, yan, yung mga sumusubaybay, Sa itsura pa lang, parang si Catherine Bernardo. At saka yung nasa likod, parang si Daniel Padilla. Sa hawi ng buhok, Pansin natin, ngayon, sa makabagong paraan ng pagpapakasal, ng isang lalaki at ng isang babae, o magkasintahan, ang lalaki at babae ay nagsasama muna ng matagal bago sila magpakasal. Tama ba yon? Ang tawag dito ay testing period or proving time. Tinetest ng dalawa, ng lalaki at babae, kung sila ba talaga ay magiging fit sa isa't isa. Gusto nilang i-prove sa kanilang sarili na sila ba talaga ay para sa isa't isa. Kaya sa panahon na ito, maraming mga pumapasok sa ganitong relasyon na nagsasama ng wala pa yung pagpaplano ng pagpapakasal. May planong magpakasal pero hindi nila alam kung kailan sila magpapakasal. So nakadepende po sa plano sa mangyayari sa hinaharap kung magiging sila pa rin ba sa bandang uli. But I don't know kung ano ba talaga yung rason. But sa ganitong idea, wala po tayong makikitang tunay na commitment
sa isa't isa. Walang matibay na maaaring panghawakan ng isang lalaki at isang babae o itong dalawang tao, kung kaya't masasabi natin, hindi po ito magandang idea. Dito po sa betrothal covenant, yung seremonyang ito, dito pumasok yung relasyon po ni Jose at ni Maria. In betrothal covenant, ito po ay isang napaka-formal na seremonya. It is a legally binding. It was a ceremony that the couples was to commit to marry. No, sila po ay nagsusumpaan na sila po ay magpapakasal. At walang maaaring sumira. Walang maaaring maghiwalay maliban saan? Sa kamatayan. Yun po yung betrothal covenant. Amen ba? Kapag sila ay nagpasyang magpakasal, walang pwedeng sumira maliban sa kamatayan. It was a covenant. Hindi dito sinasabi na I'll try. Sa halip ang sinasabi ng under betrothal covenant is I do. Eh di ba madalas binabanggit lang naman yan sa wedding ceremony? Yung the word I do is a phrase typically spoken at the end of traditional wedding vows. Kapag ang isang lalaki at babae ay ikinakasal, during the ceremony, tinatanong sila ng pastor o ng pari at ang sinasagot nila, yes, I do. Amen? Pero ito, nangyayari na doon sa betrothal covenant. No? Meron ba kayong narinig na ang sagot ay, susubukan ko po? Halimbawa, tinatanggap mo ba si lalaki o si babae na magiging yung legal na asawa at magsasama kayo sa hirap at ginhawa? Sa ginhawa lang po, siya sa hirap. Walang ganun eh. No? Hindi po pwedeng ang sagot, susubukan ko po, pastor. Walang ganun. Ang laging sagot, yes, I do. Ang sinasagot ng lalaki at sinasagot ng babae. So the betrothal covenant, ganito yung respond ng lalaki at ng isang babae. In betrothal covenant, there is no testing period, no trial, no proving time. But this is a covenant to marry the man or the woman sa panahon na itinakda nila, anuman ang magiging sitwasyon bago dumating ang araw ng kasal. Pansinin po natin, kapag ang isang lalaki at ang babae were betrothed in marriage, sa seremonyang ito, the two parties, sila po ay papasok sa kasunduang ito and they will offer a sacrifice. Sacrificial animal. Ikakalat sa lupa yung dugo ng hayop at pagkatapos yung lalaki at babae na nagkasundong magpapakasal, sila po ay lalakad doon sa mga winisikang dugo sa lupa. Ano pong simbolo? Ito po'y paglalarawan na kapag mayroong sumira doon sa dalawang taong ito, doon sa covenant na ito ay mayroong karampatang parusa. If one of the parties broke, sabi dito, the promise or this covenant, he or she forfeit his life. Parang mapapaisip tayo, sana all. Para walang nasasaktan. Tama ba yun? Dahil kapag ganitong klase ng kasunduan meron tayo ngayon, magdadalawang isip ka na iwan o iwanan yung babae o isang lalaki. Tama ba? Kaso hindi ganun ang ating kultura. Pero ganun ang kultura nung ancient time. Kapag sila po ay pumasok na sa kasunduan na sila po ay magpapakasal.
So let's continue the story. So nang makarating kay Jose na nagdadalang tao si Maria, gayong hindi pa sila nakakasal, alam ni Jose na kapag lumabas yung balita, take note malinaw sa isipan ni Jose na kapag nakalabas yung balita na buntis si Maria, gayong hindi pa sila kinakasal, si Maria ay hahatulan ng tinatawag na pangangalunya. At ang parusa po doon noong panahon na yun is stone to death. Parusang kamatayan. Pansinin natin, that time hindi pa sila legal na mag-asawa. Di ba? Plano pa lang silang magpakasal, hindi pa sila legal na mag-asawa, pero ganito na kaseryoso yung betrothal covenant. Ganun na kaseryoso. And verse 19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose, sabi diyan, isang taong matuwid si Jose na mapapangasawa ni Maria, ayaw niya, sabi diyan, na malagay sa kahihiyan si Maria, kaya't ang sabi diyan, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Dahil inaakala nga ni Jose na pinagtaksilan siya nitong si Maria. So maaaring natakot si Jose para sa kanyang sarili. Dahil sabi nga ng ating binasa, taong matuwid si Jose. So parang iisipin mo, taong matuwid ako pagkatapos ganito yung aking mapapangasawa. Parang gano'n, ano? Natakot siya para sa kanyang sarili. At maaaring natakot din siya para kay Maria dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. Remember the time of Jesus, sino po yung nakakaalala? Doon sa John chapter 8, verse 1 to 11, yung story po ng isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Ang ginawa ng mga tagapagturo, ang ginawa ng mga Pariseo, kinaladkad sa liwasang bayan yung babae at iniharap sa mga tao, kung saan naroon din si Jesus. Sobrang kahihiyan yung ginawa ng mga tagapagturo nito sa babaeng ito. In John chapter 8 verse 4, sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalo niya ayon sa kautusan ni Moises. Ang babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang saan? Hanggang sa mamatay. So marahil lamang iniisip ni Jose yung posibleng maranasan ni Maria at yung kanyang planong hiwalayan si Maria, sabi ng verses 20 to 25, no? Habang siya ay nagmumuni-muni, pinag-aaralan ng kanyang plano, nagpakita ang isang anghel sa kanya sa pamagitan ng isang panaginip. At ang sabi ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula saan? Sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat, sabi diyan, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pinaliwanag pa ng anghel, nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. At nang magising si Jose, ang sabi diyan, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. So ano makikita po natin dito? Dahil Bible-based believers si Jose, naunawaan niya agad yung tinutukoy ng anghel sa kanyang panaginip. Could you imagine, panaginip lang yon. Hindi niya literal na nakausap anghel. Kinausap lang siya ng anghel sa pamagitan ng panaginip. Pero makita natin yung conviction. Tama ba yan? Dahil siya pa'y naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos, naniwala siya sa sinabi ng anghel, kaya sinunod niya ang sinabi ng anghel. Bible-based believer po itong si Jose. Even si Maria. No? Sila pa'y naniniwala sa mga propesiya. Kaya nga po mga magulang at kapatid, importante po sa buhay natin mga Kristiyano na naghahari sa puso po natin ang salita ng Diyos. Why? Dahil dito lamang magkakaroon tayo ng conviction. Kung meron pong salita ng Diyos sa ating puso, meron pong conviction sa lahat ng desisyon na gagawin natin sa buhay. So kung isang tao ay walang salita ng Diyos sa puso niya,
Wala pong conviction. Dire-diretso yan sa mga plano, desisyon na gagawin niya sa buhay. Kahit walang kinalaman sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin yun. Kapag walang salita ng Diyos ang isang tao, walang conviction. People will decide according to his, her emotion. Not according to the conviction na sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag panahon na yon, kung pinairal ni Jose yung emotion, pwede niyang iwanan si Maria. Posible ba yon? Kasi emotion gagalit ako sa taong yon, sa ginawa niya sa akin, iiwanan ko siya. Possible yon. Pero dahil meron siyang conviction, meron siyang salita ng Diyos sa puso niya, hindi niya iniwan si Maria. Nag-gets niyo po ba yan? Kaya nga sinasabi natin, napakalaga, merong salita ng Diyos sa puso ang bawat isa, sapagkat doon lamang tayo magkakaroon ng tamang desisyon, whatever na desisyon na paggagawin natin sa buhay. Amen? Kaya makikita natin sa buhay ni Jose kung paano na naig sa kanya yung conviction, yung salita ng Diyos sa buhay niya. He followed what the angel told him. Immediately. No? Pinakasalan na niya, di ba sabi doon? Kinabukasan ay sinunod na niya ang sinasabi ng anghel. So yun ang naging conviction niya. Naintindihan niya sinasabi ng salita ng Diyos, hindi niya pinairal yung emotion niya, hindi niya sinunod yung kanyang damdamin, kundi ang sinunod niya yung kanyang conviction ng salita ng Diyos na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, that's why ito ang gagawin ko. And immediately, pinakasalan niya si Maria. Ang ginawa na lang niya para maalis sa mga marites sa lugar na yon, umalis sila sa bayan nila at nanirahan sa Nazareth. Tama ba yun? Amen po ba? At habang sila'y nasa Nazareth, nagpatawag ng census na kailangan yung mga nasa ibang bayan umuwi sa kanilang sariling bayan. Kaya itong si Jose at si Maria, bumalik ng Bethlehem, mga anak na. So wala nang story, no? Natapos na, naputol na yung kwento, yung story na po pwedeng mapasama dun sa mag-ina. Dahil umalis sila dun sa lugar na kung saan ay po pwede po silang mapahamak. Amen? So anong implication nito sa atin? Tulad ni Jose, church, tinupad niya ang kanyang pangako kay Maria sa kabila ng mabigat ng sitwasyon na nararanasan nila. Hindi po sila sumira sa kanilang pangako sa isa't isa. Why? Yeah, because they are under munang betrothal covenant. That is the beauty of betrothal covenant. In Hosea chapter 2 verse 19 to 20, makikita natin dito, God show us, God betrothed Himself to His chosen people. Sa simula pa lang na makipag-covenant si God sa kanyang bayan, kay Abraham, makita natin yung desire ng Diyos for His chosen people that they may be completely His. No? At nakahanda ang Diyos na gawin, tuparin ang kanyang pangako sa kanyang bayang pinili kahit na paulit-ulit na sumisira sa kanilang kasunduan ang kanyang bayan. Di ba? Iyon yung estado ng buhay ng tao. Ang Diyos ay nakipagkasundo sa tao. Pero sa kabila ng kasunduan na yon, ang tao ay paulit-ulit na nagsumisira sa kasunduan sa Diyos. Therefore, that's why yung pangako ng Diyos ay nais niyang patuloy na iparanas at ipakita sa lahat ng mga tao. And Hosea chapter 2 verse 19, diyan natin mababasa yung salitang, I will betroth you, Israel, to me, forever.
I will betroth you to me in righteousness and in justice, in steadfast love, and in mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. So makikita natin ganito kaseryoso ang Diyos. Natuparin ang kanyang pangako sa kanyang bayan kahit na paulit-ulit na sinusuway, sinisira ng kanyang bayan ang kanilang kasunduan. So dito natin makikita kung paano akuin ng Diyos yung pananagutan, di ba? Na kung sino man sisira, merong karampatang parusa. Ibig sabihin, ganito kaseryoso ang Diyos sa ating lahat, mga magulang kapatid, na ito pa rin ang kanyang pangako. Ang Diyos ang umaako ng ating mga pagkukulang. Again, under betrothal covenant, if one of the parties broke the promise, sabi diyan, broke the promise or this covenant, he or she forfeit his life. Kaya yung kamatayan ni Jesus doon sa krus, ang nararapat na parusa, kabayaran, dahil saan? Sa pagsira ng tao doon sa covenant. Ang tao po ang sumira sa kasunduan, pero ang nagbayad, ang Diyos. Amen? Si Kristo ang nagdusa bilang kabayaran doon sa pagsira natin sa pangako. My brother and sisters, sa kabuuan ng storyang ito makikita natin, kung inaakala mo na hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako, nagkakamali po tayo. Kahit kailan ang Diyos ay hindi sumira sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Kung medyo nagtatampo ka ngayon, hindi naman maiiwasan na minsan talagang magtatampo tayo sa Diyos. Ito po sasabihin ko sa inyo, tama na po ang pagtatampo. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi sumira sa kanyang pangako. Amen po ba? Remember the day when Christ was born. Ito po yung palatandaan. Ang pagkasilang ng hari tagapagligtas na si Jesus, palatandaan na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya ngayon pong Kapaskuhan, wala tayong pwedeng gawin kundi magpasalamat. Ang kinin, ang katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ang kinin, ang pangako ng Diyos sa iyong pamilya. If God promised to you that He will restore your family, ngayon pa lang, magpasalamat ka na. Ang kinin mo yung pangako ng Diyos dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kung ang Diyos ay nangako sa iyo na ikaw ay pagagalingin sa iyong sakit at karamdaman, magpasalamat ka na, ang kinin mo na ang pangako ng Panginoon dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. If God promised you na sinasabi, He will make all things beautiful in His time, magpasalamat ka na dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Kailanman, church, hindi sumira sa pangako ang ating Diyos. Ang pagsilang ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, pagsilang ni Jesus na ating tagapagligtas ay tanda na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako.